Hi guys, welcome to this channel. This reading is for Aquarius, your energy at this time, Aquarius. You will start a new beginning, or you're starting a new beginning, a new chapter in your life, or a new beginning na hindi ka na nadidestroy or hindi ka na nasisira. Or pwede din na you will start a new relationship na dati ay na-destroy yan, and you will start a new relationship with that person na nagkaroon ng ending sa inyong dalawa. So more information sa the Tower in reverse here. You will start a relationship with your person na nagkaroon ng ending sa inyo kasi hindi na clouded yung judgment mo. Hindi ka na napaglaruan, hindi ka na naka-blindfolded. Hindi na nakapiring yung mga mata mo. You're not stuck. Hindi ka na confused. Or you will start a new beginning in your life na hindi ka na confused, hindi ka na stuck, hindi ka na unsure sa mga ginagawa mo. Natanggal na yung naka-blindfold sa'yo. What's coming towards you? Visit ng iba yun eh, kung bakit na-stuck ka or na-confused. Itong past person mo na you're not together right now, hindi kayo close ngayon, hindi magaan yung loob ninyo sa isa't isa ngayon. So there's a reunion na magaganap. It's your past person. Bakit babalik si past person mo? Bakit makipag-reunite si past person mo? Umaring dahil sa third party, kung kaya nagkalayo yung loob ninyo sa isa't isa. Kung bakit mabigat ang loob ninyo sa isa't isa, or mabigat ang loob mo sa kanya. Kaya siyang babalik, kung kaya siya makipag-reunite sa'yo kasi gusto niyang bumuo ng family with you. Gusto niyang magkapamilya na. Gusto niyang mapangasawa ka na at mamuhay kayo ng kompleto. Ikaw yung gusto niya na mapangasawa at mamuhay kayo ng prosperous, kompleto, abundant. Yan. Anong nagustuhan niya sa'yo? Bakit gusto ka niya mapangasawa? Para alam mo. Kasi hindi ka gumagawa ng deceit. May nagustuhan niya sa'yo eh. Hindi ka gumagawa ng deceit. Maring hindi ka nang alam sa love life ng iba. Hindi mo ginagawa ng deceit yung love life ng iba. You're not deceitful. O pwede din na with the moon here ay mahilig ka paghalungkat ng mga hidden at may mga na didiskubrihan ka, may mga na nalalaman ka ng mga deceit, mga hidden, may mga nadidiskubrihan ka na mga pahay na ginagawa ng iba, mga ganun. So ano pa nagustuhan sa'yo ni person na yan na gusto magkaroon ng reunion sa inyo, na gusto mag-reconcile sa'yo? Kasi hindi ka consistent sa pag-reach out sa kanya. Umaring huminto ka na, tumigil ka na. Why? Dahil ang hinahanap mo ay yung marunong makontento sa'yo.
Yung kahit simpleng buhay ay masaya kayo. Yung gano'n. Yung hinahanap mo ay yung pang long term, yung makakasama mo na habang buhay. Yung bubuo kayo ng pamilya. E nakita mo siguro sa kanya na hindi naman siya seryoso sa'yo. Or ano nakita mo sa kanya kung kaya minto ka na sa pag-reach out sa kanya. Kasi ano siya passionate na mag-take na action. Hindi naman siya stagnant, pero at pwede naman siya mag-take na action, pero hindi siya nagtitake na action sa'yo. Yun. Hindi naman siya stagnant, pwede naman siya mag-take na action sa'yo anytime. Pwede naman siyang makipag-communicate sa'yo, kontakin ka niya, o puntahan ka niya. Pero hindi siya nagtitake na action, hindi ka niya kinokontak, or maaaring tinatamad, or hindi ganun ka-driven na makasama ka. That's why tumigil ka na din. Ang gusto mo yung marunong makontento sa'yo. At gusto kang mapangasawa. O yung mahal ka, masaya siyang kasama, na interesadong bumuo kayo ng masayang pamilya. Yan. Ano ang darating pa sa'yo maliban dito sa past person mo? Death. Meron bang mamamatay kung kaya makawala ka sa restriction? Meron nga mamamatay. Merong mamamatay kung kaya makawala ka na sa restriction. Parang kinontrol ka, na-restrict ka maliban sa pinakonfuse yung isipan mo. Mamamatay to, yung nag-restrict sa'yo. Kung kaya maging malaya ka na, magkaroon ka na ng freedom. Hindi ka na mahirapan, hindi ka na maging victim. Tapos palabasin pa nila na pa-victim, ganun. Pero ang totoo, nabibiktima talaga sila. Alam niyo yung mga ganong deceit nila. Kasi nga, manipulative talaga yung mga sa kadiliman. Baliktarin ka pa nila. Sila ang magkunwari na biktima, kawawa, kinawawa mo, ganun. Pero sila yung gumagawa ng kasamaan. Sila yung gumagawa ng deceit sa'yo. Yung ganun ba? Ay, nako. At kabado to. Kung kaya para bang nawala ng interest na may stock mong spy. Mga alam. Kasi kabado. Ba't siya kinakabahan itong mamamatay? Kasi naramdaman niya mamamatay na siya. Tingnan natin. Naramdaman niya mamatay na siya eh. Kaya siya kinakabahan. Baka yun, parang ang lakas ng sa kutob niya siguro, no? Kabog ng dibdib niya, ganun. Hindi. Kinakabahan siya. Naramdaman niya mamatay na siya. Naramdaman niya parusahan na siya ng God. Hindi. Basta naramdaman niya mamatay na siya. May ginawa to, pag mga ganito ni-restrict, mga spiritual na gawa yan. Alam niyo na pang spiritual. Demonic. Hindi ka naman ma-restrict niya kung hindi niya gagawa ng mga spiritual o mga witchcraft ba, mga gano'n. Mamamatay daw to. Kinakabahan siya ngayon kasi umaring hindi ka na restricted eh. Pero ito yung mga di ba, mga darating sa'yo. Darating sa'yo. Makakawala ka na sa control niya. Sa niya, sa limitasyon niya at control niya. Manipulation niya. Sa kapangyarihan niya. Sabihin na natin, itim na kapangyarihan niya.
Kasi mamamatay na siya. Ganon yun pag namatay yung mangkukulam. Kunwari kung palipad hangin. At yung, alam yung pinapangawa ka as an experience. Pag namatay siya, hindi ka na magagawa. Ganon. Pero kung may iba pang gumagawa, na ganon din atake sa'yo, baka magawa ka pa. Pero kung sakali, na iba naman yung atake, kung meron mang iba, ay iba naman yung epekto nun, no? Kunwari kulam naman. Pero pag namatay, alam ko pag namatay, magkukulam na ng ulam. Mawala na yung kulam sa sa ginagawa ng kulam. Kaya hindi ba pinapapatay sila ng God sa Bible? Kasi nga, ganun nga sila na nagkikerry ng mission galing from the devil's kingdom. Nagasig sila ng lagim. Yan, kaya mamatay siya. Sinong papatay dyan, God? Malamang. Pinapapatay kasi yan sila ng God eh. Yung mga ano yan siya, mangkukulam. Kasi na-restrict niya. Mangkukulam ba yan? Mangkukulam nga, di ba? Mangkukulam siya. Alam nila ikaka-impyerno ng kaluluwa nila. Sige sila gawa ng ganyan. Ano bang dahilan ba't kanya na-restrict? Gusto kanya ng kontrolin? Gusto niya lang ng power and control? Hindi. Dahil mission yan from the devil. Hindi. Dahil gusto ang kinin sa'yo, baka greediness, no? Hindi. Nainggit sa'yo. Kadalasan inggit yan eh. Nainggit lang. Ganun kadalasan. Nainggit. Ang daming biktima niya, kinainggitan lang sila. O, diba? Pero mission nila yan sa devil. Mission nila from the devil's kingdom. Basta mga ganyang gawain. Hindi yan sa Diyos ha. Yung mga ganyang gawain na witchcraft, pangkukulam, hindi yan sa Diyos. Papatayin daw siya kaya makakawala ka na sa manipulation niya, control niya, kapangyarihan niya. Parang sa ilalim ka ng kapangyarihan niya, itim na kapangyarihan niya. You're not weak. Ginamitan ka lang ng demonic na gawain. At may mga demonyo na, alam mo na, nagbinta ng kaluluwa niya, nagsala ng kaluluwa niya, I don't know. Basta, ganun yan sila nagbibinta yan sila ng kaluluwa nila para magkaroon ng ganyang kapangyarihan. Yan ang alam ko dyan. Kaya, ganun, namanipula ka, nakontrol ka ng kanyang itim na kapangyarihan. And of course, hindi yan sa Diyos galing ha. Wala kasalanan ng Diyos dyan. Baka mamaya, bakit inalaw ng God? Baka inalaw ng God yun na gawan ka ng ganun para palakasin ka. Malaman mo na lang yan. Ikaw mo sisina ang Diyos. Makakawala ka na din sa kontrol ng demonyo. Kaya nga pinapapatayan sila ng Diyos. Hindi yan sila kinukonsinti ng Diyos. Hindi yan sila tinotolerate ng Diyos. Kaya huwag ka magalit sa Diyos. Kadalasan pa naman ang may mga ganyan, may kulam, o kahit palipad hangin, naging rebellious sa Diyos. Kasi may mga, may orasyon, may evil spirit pa, mga ganun. Pag palipad hangin, may orasyon, di ba? Yun ay kumontrol sa utak niya. Pero hindi mo kasalanan yun. Pero try na, parang test na din siguro yung kaya inaalaw ng God na ganun. Kung gaano ka, sa kanya, katapat. O, ano ba yun? Test ba yun? Alamin natin. O, test yun. Test daw yun. Yung mga ganun. At alam nyo kung ano yung mga kadalasan natin test? Yung mga pinipili ng Diyos. Yung pinipili niya. Hindi lahat ay pinili ng Diyos. Kahit sa Bible.
iilan lang ang pinili o yung pinipili ng Diyos sa mga tao na gagamitin niya sa mga purpose niya o yung para mag-carry ng mission from God, no? Galing sa Kanya na mission. Kailangan talagang dumaan sa mga ganong test or yung iba preparation, mahabaan talaga yung mga preparation para ma-ready, guys. Ma-ready sa mission na ibibigay niya. Kasi hindi madali yung mission galing sa Diyos. Kailangan ko hubugin. Yun ang alam ko dyan. So, yan. Gaano ka ka-importante sa person mo na yan na gusto makipag-reunite sa'yo. This is reunion. Gusto niyang bumalik sa'yo eh. Nine of Pentacles. Kahit na hindi siya komportable, babalik siya sa'yo kahit hindi siya komportable, kahit hindi siya confident, na i-approach ka niyan o i-message, eh, talagang babalik siya sa'yo. Alam mo, prosigido siya talaga. Yan. Ano yung pinapasabi sa'yo ng person na yan na gusto makipag-reunite sa'yo? Oh, yan ata yun. Nasaktan daw siya nung natigil yung nagkaroon ng ano sa inyo, yung equal give and take. Ano yan? Yung merong bigayin sa inyo or yung nabibigayin ka ng attention, message, pwede din gano'n. Or dahil heartbroken siya kasi may nahinto eh. Yung there's equal give and take sa inyong dalawa dati. Nahinto yun, natigil yun. Kaya nasaktan daw talaga siya. Na-hurt daw talaga siya, heartbroken siya. Kasi natigil na, wala nang equal give and take sa inyong dalawa. Yan. So, ito na lamang for Aquarius, guys.